Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong Miyerkules, ika-9 ng buwan ng Hunyo taong 2021. And paalala po sa inyong lahat ang pagsusuot ng inyong mga face shield at face mask. And pag kayo'y nasa labas na, siguraduhin nyo lang po na kayo ay magdistansya ng 2 metro o 6 na piye sa mga kasalubong nyo, mga katabi nyo. At kayo'y umiwas sa mga kumpulan na tao. At kayo po ay palaging maghugas ng inyong mga kamay ng tubig at sabon. O kung may dala kayo ng alcohol, pwede na ho yun. At huwag niyong kalimutan ang pagpapalakas ng inyong mga katawan. Kayo po ay kumain ng maraming gulay, prutas, uminom ng maraming tubig, uminom ng vitamina, matulog ng at least 8 hours a day, at kayo'y mag-ehersisyo. Kasama na yung morning sun for your vitamin D. Now, puntahan na po natin. Kailan ba yun? Kahapon, si Presidente Duterte, nagbigay po ng kanyang mga pahayag at mga paalala kaugnay dito sa coronavirus, kaugnay sa pagbabakuna. Ang sabi niya po ay itong mga nabakunahan na, meron naman tayong virus dito sa paligid natin. Kung maaari daw, kayo'y mag-ingat pa rin sapagkat hindi ibig sabihin pag kayo nabakunahan na, ay kayo'y ligtas na. Kailangan ipatupad pa rin yung mga health protocols. At pinapaalala na po ni Presidente Duterte na kayo ay magsuot ng yung palagi nating paalala sa inyo, face mask, face shield, palagi ang paghuhugas ng kamay, at palagi ang may distansya sa inyong mga kapwa-tao. At ito po ay binigay ni Presidenteng paalala kahapon. Diyan po sa isang gathering. At ang sabi niya, kailangan palagi nating isa-isip na itong bakuna ay isang paraan upang tayo'y makaahon dito sa pandemya. Pero tandaan din natin na yung pagbabakuna, hindi lamang yun ang solusyon. Kailangan pa rin ituloy natin ang ating mga minimum public health standards by wearing masks, washing our hands, and observing social distancing. Samantala, ito pong DOH natin, Department of Health, inuulit po nila na yung mga kasiyahan, mga parties, pagdiriwang, ito po'y bawal pa rin sa panahon ng pandemya. Tandaan ho natin na marami tayong naririnig at napatunayan na talagang meron pa rin mga taong matitigas ang ulo. At tinutuloy pa rin nila yung kanilang mga party, birthday party, inuman dito, inuman doon, may tupada pa. At yan ang nagiging trigger o lumilikha ng pagkalat ng coronavirus. Kaya sabi ni Secretary Duque, paulit-ulit na nating naririnig yan kay Secretary Duque, tayo po ay kung maaari lang sumunod sa mga pinatutupad ng mga local government units sa pagsunod sa mga minimum health protocols. Alam niyo ba na meron na nga silang joint memorandum na pinirmahan yung mga
opisyal natin sa DOH, saka yung mga ahensya ng gobyerno. Nagpalabas po sila ng mga guidelines kung paano itong mga lumalabag sa health and safety protocols, pati lahat ng uri ng mga quarantine-related violations. Kung paano natin bibigyan ng karampatang parusa. At doon po sa joint memorandum, tinawagan ng DOH, yung mga LGUs, na kung maaari paigtingin nila ang kanilang pagpapatupad ng minimum health standards sa kanilang mga lugar. At napakahalaga talaga yung istriktuhan yung pong pagpupulong-pulong ng mga tao. At kung maaari, kung wala rin lang kayong gagawin, manatili na po kayo sa bahay. Dapat sa isang taon nating pananatili sa bahay, naging malikhain na tayo, marami na tayong isinagawang mga aktibidades para bigyan natin ang sarili natin ng kasiyahan kahit di tayo nakakalabas ng bahay. Ako, ang daming magagawa ko sa bahay. Magtanim kayo. Maglaro kayo sa mga inyong mga apo. Maglinis kayo ng bahay. Marami. Manood kayo sa TV. Pakinggan nyo lahat ng mga magagandang awitin. Balikan niyo yung mga nakaraan. So many things to do. Ang sa totoo lang, kulang ho ang oras sa atin kung tutuusin. Kaya maging malikhain po tayo. Maiksi ang buhay, tandaan nyo. Huwag na nating paiksiin pa. Samantala, natatandaan nyo yung sabi ni Presidente Duterte kayong mga barangay kapitan, ipa-aresto ko kayo pag hindi kayo nagpapatupad ng inyong mga health protocols na ibinaba ng ating pamahalaan. Sapagkat kayo nagiging kasubot kasama sa mga lumilika ng pagkalat ng coronavirus. Yan. Meron na hong mga naidemanda. Sabi po ni Secretary ng DILG, Eduardo Ed Año, doon sa aming pagpupulong kagabi, yung kanyang regular television address to the public, nung isang araw pala, Miyerkules nga pala ngayon, nung Lunes, nag-report siya kay Presidente. Sabi niya, sa inyo pong pag-uutos, Ginoong Pangulo, kaugnay dun sa yung mga barangay officials na hindi nagpapatupad at nagkikipagsabuatan pa dun sa mga bibigay ng mga handaan, mga party, basta any gathering, kinasuhan na po natin. At inireport niya po kay Presidente nung Lunes, etong mga tao, o rather mga barangay kapitan. Diyan po sa kaugnay ito, tingnan nyo, ito yung anim na barangay ang involved dito . Diyan po sa Gubat, sa Ciudad Incident, Barangay 171 po ito ng Caloocan City. Doon naman sa San Jose, Navota City, merong recreational and resort operations dyan. Doon sa Barangay 181 at 182 ng Tondo. Nandun tayo ng isang araw. Merong boxing match. Doon po sa Barangay Matiktik, North Sagaray, Bulacan. Sa Bacas River Incident. Diyan po sa Boracay, meron din. Barangay Balabag. Saka dyan sa Malay Aklan, Barangay Sambiray. Pati ho dyan sa Club Holic Bar and Restaurant. Sa Cebu, Barangay Kamputhaw.
So yung mga opisyalis niyan, eh, sinampanan ng demanda. Palagay ko ng mga barangay kapitan naman, hindi ko naman maintindihan naman sa inyo. Gaya niyo si Kapitan Chito ng Holy Spirit. Si Kapitan Chito Balusina nagbigay po tayo ng mga food packages doon nung isang araw. Ay maniniwala kayo, talagang napaka-stricto ng protocol niya. Mga 200 tao yun, ha? Pero yung pagpasok pa lang doon sa barangay hall, hindi pwedeng sabay-sabay. Talagang isa-isa. At malayo sa isa sila. Uupo sila, mga halos 2 metro ang pagitan ng bawat isa sa kanila. Row by row. At saka, naka-mask, naka-face shield. Yun ang kagandahan. Kailangan talaga. Tingnan nyo. Kahit isa, walang nahawakan, walang nagkasakit. Hanggang matapos yung relief distribution na sinagawa namin, maniniwala kayo, di ba, ang iba, pag nakatanggap na ng ayuda, nag-aalisan, mabilisan, nagkukumpulan pa rin. Hindi, doon hindi. Unang-una, hindi na sila kumukuha ng ayuda nila at umalis sa upuan nila, hinahatiran na lang sila. Pagkatapos, natapos na yung pagtanggap nila. Alam niyo ba, pag alis nila dun sa lugar, hindi sabay-sabay. Isa-isa rin, isang row na uunahin yung isang tao. After a few seconds, susunod. Dahil sabi, magkakalayo pa rin sila hanggang makarating sila sa kalsada. Hindi sila magkakatabi. Yun ang dapat na isagawa natin. Yan ang model. Pati sa Tondo nga, yung si Congressman Manny Lopez, ganun din ang ipinatutupad niya dun sa kanyang mga nasasakupan ng mga barangay. Para alam nyo, talagang hindi tayo makakaahon, maniwala kayo. Yan ang frustration ni Presidente. Paulit-ulit. Walang sawa. Maniwala kayo, malaking problema ko talaga natin. Kaya pinag-iisipan, ano kayang pwede natin gawin dito? Dahil pinakiusapan mo na, ganun pa rin ang ginagawa. Sunod-sunod na paalala, wala, talagang pag narinig sa kabilang tenga, labas naman sa kabila. Ganun pa rin. But in fairness, marami ang sumusunod. Ang problema isa lang ang hindi sumunod, may problema na tayo. Hindi ba? Kailan ba nagsimula yung coronavirus at papano? Hindi ba? Dumating lang isang taga-China rito sa atin, nag-iisa, ayun. Yung isang yun, lumikha yun ng isang uri ng sakit na nahawa ang marami. Ilang libo ang namatay sa atin. Ilang daang libo naman ang nagkasakit. Swerte pa nga tayo at hindi napakarami ang namatay. Maswerte din tayo at yung mga daang libong nagkakasakit, gumagaling naman. Ang ating survival rate, mga nasa 90+%. At marami rin yung mga mild lamang. Pero, sana hindi mangyayaring lakit yan kung tayo ay maingat. Hindi po ba? Sige, magpapahinga muna tayo ng sandali lang. At wala tayong mainit na tubig. Kanina, hirap na hirap tayong magsalita. Kailangan kasi yung ating lalamunan, palaging umiinom ng mainit na tubig. Kung hindi, palagi tayo ngayon. Nakikita nyo kanina, panay clean ang throat natin. Ewan ko ba kung anong, ganyan talaga yata. Pag araw-araw kayo nagsasalita, ganyan. Balikan po natin kayo.
Okay, puntahan na po natin yung pinag-uusapan natin kanina na ano kayang magandang gawin natin dito sa mga matitigas sa gulo. Hindi naman forever na hahayaan po natin 'to. Kaya hindi ba si Presidente Duterte, nung 2 linggo na nakakaraan, tinatanong po tayo, nag-iisip siya, ano kayang gumawa kaya tayo ng batas para itong mga pasaway na ito, mabigyan natin ng leksyon. O hindi ba nagbigay tayo ng opinyon diyan. At inulit po natin yung ating opinyon at isinama na natin yung iba pang mga batas na po puwedeng gamitin laban sa mga pasaway. At nung Lunes nga po, sa pagpupulong na muli ng ginawa ni Presidente Duterte sa kanyang mga ilang miyembro ng kabinete, inulit po natin yung ating opinyon legal na yung pong mga pasaway pwede nating kasuhan. Anong kaso? Hindi po ba sa ating Kodigo Penal merong tinatawag na krimeng reckless imprudence. Ano bang ibig sabihin ng reckless imprudence? Ito yung pag meron kang ginawang isang bagay nang walang patumangga na hindi mo man lang inaalala na maaaring yung gagawin mo ay makakasira, makakasakit, makakalikha ng danyos at isinagawa mo pa rin. Aba, pwede kang idemanda. Yun ang ginagawa ng mga pasaway na yan. Kasi merong pinagbabawal na gagawin. Ipinagbabawal kasi pag hindi mo ginawa yung mga pinapatupad na mga reglamento, makakasakit ka ng iba. Kung meron kang sakit ng coronavirus, hahawaan mo yung iba. At yung ibang nahawa mo, hahawaan din. Kaya sabihin natin noon, pwede yan reckless imprudence resulting to serious physical injury kung ikaw ay na-ospital at matagal ka, depende sa ilang araw kang na sa loob ng ospital at ginamot. Kung gaano kaselan. Kung hindi masyadong maselan, reckless imprudence resulting to less serious injury. Pero kung namatay, resulting to homicide na yan. At meron tayong dinagdag doon. Sa pag-aaral ng mga abogado natin, pwedeng, kung halimbawa, alam mo na nga may sakit ka, alam mo may coronavirus ka, alam mo na pag ikaw'y pumunta sa isang kumpulan o isang gathering, lumabas ka ng bahay, makakahawa ka. And most likely, mamamatay yun pag yun masela ng, lalo pa kung dati nang may sakit. Ibig sabihin, talagang sinadya mo, intentional. O hindi ba, yun sadyang pagpatay ng kapwa mo yun, gagawin mo. Kaya pwedeng pumasok yung murder. Although, sabi nga ni Presidente, malayo sa isip ng tao yun. Murder na pala yung gagawin niya. Pero yan kung titingnan mo yung mga kalakaran, sinasadya mo talaga. Hindi po ba? Maliban pa dyan, meron nung mga iba pang batas na pwedeng magamit. Yung tinatawag na resisting or disobedience to persons in authority. Sapagkat, alam na nga natin na merong mga ibinabang, mga reglamento, mga pinagbabawal. Pag hindi mo sinunod yun, you're resisting. Hindi ka sumusunod. Pwede kang kasuhan din doon. Maliban pa doon, meron na mga ordinansa, hindi po ba? Bawal mong gawin yan. Pag ginawa mo, merong kaparusahan. Kung hindi, pagmumulta ka, makukulong ka.
Ayun, pwedeng gamitin ng mga LGU yun. Kung wala pa kayong ordinansa, pwede kayo magpasa ng ordinansa. Maliban pa dyan, under Republic Act 11332, yun mandatory reporting ng yung may sakit. Kailangan, halimbawa, alam mo nang may sakit ka nga ng coronavirus, pero hindi mo sinasabi sa otoridad, mananagot ka. O kung yung sinabi naman mo doon sa isang opisyal, tapos hindi niya rin sinabi, pareho kayo mananagot sa batas na yan. Kaya, tandaan po ninyo, yung mga lalabag, meron kayong kaso na pwedeng isampa sa inyo at baka po kayo makulong. Huwag na ho kayong magbigay ng dagdag na problema. May problema na nga tayo sa pandemya. At saka kahit na nga hindi kayo may demanda yun lang huhulihin kayo, dadaling kayo sa presinto, malaking abala na yun. Hindi po ba? Bakit pa natin gagawin yun? Kaya, por Diyos, por Santo, yan, tinatawagan natin yung dakilang lumika at saka mga santo. Kung maaari lang, alang-alang sa inyong kaligtasan, sa inyong kapakanan, sumunod na po tayo. Di ba? Nakita nyo, nung pinairal natin yung quarantine, di ba bumaba? Kasi, pag pinairal mo yung quarantine, marami naman ang mananatili sa bahay. So, limitado yung galaw natin. Pag limitado ang galaw, ibig sabihin, limitado rin ang galaw ng coronavirus. Ang problema, pag niluluwagan natin, ayan na naman, balik na naman. Yun namang mga nabakunahan na, naku, kalalakas ng loob din. Nabakunahan na sila, okay na. Throw caution to the winds, sabi nga ng isang awitin na ginawa natin. Hindi po pwede. Talagang, we have to be conscientious. We have to be disciplined. Huwag ho tayong maging complacent. Pagtiyagaan na po natin. Alam nyo ba na despite repeated warnings, reminders, pati na nga despite yung pananakot natin, nakakasuhan kayo, kukulong kayo. Talagang marami pa rin lumalabag. Alam nyo ba, sa record ng DILG, 70,000 ang lumabag. Yung mga hindi nagsusuot ng face mask. Itong 50,000 na ito, from May 31 to June 6 lamang ito, 6 na araw, 7,000. 70,000 ang hindi nagsusuot ng face mask naman bakit naman kayo ganyan? Bakit? Kaya, naloko na. Sabi ni Secretary Anyo ng DILG, sa kanilang record, 50,021 face mask violations ang naitala dun sa nakarang linggo. At ito, binigyan lang ko ng babala, hindi ito kinulong. Babala lang, warnings. Pero out of the 50,021 violations, 28 at 87 na lumabag ang binigyan ng babala. Pero yung 17,395, yun minultahan. Binigyan ng multa. Nagmulta sila. At yung 3,413, binigyan sila ng community service. Magserbisyo kayo. Ano kaya community service ang pinagawa rito? Siguro, maglinis ka dito sa barangay. Ayun, tulungan mong kumuha ng basura. Ano pa kayang klaseng community service? Pero, yung talagang sobrang titigas ng ulo, 1,000
at 126 ang inaresto. Ayan. Tumaso ang mga nahuli na hindi nagsusot ng face mask. Biro mo, inabot na ng 50,000. Naman nung sa mga pagpupulong, nako, marami din nung lumalabag doon. Sabi ni Secretary Anyol, 613, 613 ang nagsasagawa ng mga mass gatherings. O yung 579 sa kanila, binigyan lang ng babala. Yung 28, nagmulta. Pero yung 6, binigyan ng community service. Yun naman pong violations ng physical distancing. Di ba, meron tayong 1 meter. Sa gobyerno nga, 1 meter. Sa akin, stricto ako 2 meter sa akin 6 feet. Pero, meron pa rin kahit isang metro. 13,882 total violations nung ayaw magdistansya ng tama. Kaya yung 11,055, binabalaan lamang sila. Yung 1,880, nagbigay ng multa. At yung 325, community service. Yung 622 talagang inaresto. Tawagan nyo nga yung DILG. Ibig kong malaman, ano ba ang community service? Tanungin niyo nga si Secretary Ed kung ano ba yung community service, Ed. Ano kaya yan? Naglilinis, nagwawalis, naghuhugas ng pinggan niya sa barangay. Community service Ano ba yan? Yung mga bilanggo, dinadala sila sa mga bundok, naglilinis sila ng gubat o kaya naghuhukay. Ayaw kung ano-ano mga pinaggagawa. Yun ang community service sa mga bilanggo. Anyway, doon naman sa mga nabakunahan, yung mga unang turok. Meron paalala sa inyo si Presidente Duterte kasi nakarating sa kanya, mga ilan ba? Mga 100,000. Napachismis nga, 1,000,000 ang hindi natuturukan. Na-miss yung second dose nila. Pinapaalala po ni Presidente Duterte, hanapan niyo ng oras. Kasi, yun yung first dose niyo, yung unang bakuna niyo. Kulang po yun. Hindi effective yun. Kailangan meron second jab. Pangalawang turok. Kaya yun yung mga nakatanggap ng unang bakuna. Fine time, sabi ni Presidente, hanapan niyo ng oras. Pag medyo naantala, dahil marami namang reason kung bakit naantala. Ang iba, nagkasakit. Ang iba, na-expose. May sakit. Kaya kailangan mag-quarantine. Ang iba, for whatever reason, merong mga dahilan na hindi nakakarating. Ang iba, nakalimutan. Ang iba na hindi na nila mahanap yung kanilang card na nakalagay dun sa card na binibigay sa first dose kung kailan kayo babalik. Kaya kailangan masinop din kayo rito. Pag kayo nabigyan ng unang injection, bakuna, kailangan talaga mayroong pangalawang booster o second injection. So bumalik ko kayo dun sa pinanggalingan yung unang vaccination center. Usually 1 buwan lang yun ang pagitan. Pag medyo nawala, nakalimutan, punta kayo sa barangay. Meron naman sila listahan doon. Tandaan nyo, hindi effective pag hindi pangalawa. Although meron ding bakuna, kung naturukan kayo ng Johnson & Johnson, wala pa naman JJ Halos lahat, 2 talagang bakuna. Teka po. Pahinga muna tayo. Inom tayo ng mainit na tubig. Balikan po natin ngayon.
Meron ng magandang balita naman doon sa Sinopharm. Hindi po ba itong Sinopharm, ito yung tinurok kay Presidente Duterte at sa mga PSG. Medyo naging controversial nga ito pero wala na yun dahil meron ng authorization use na pinalabas ng FDA. At nauna pa rito, yung World Health Organization, binigyan din ito ng aprobasyon na pwede nang iturok ang Sinopharm. Yan din ang itinurok sa inyong lingkod sa araw na pagitan namin ni Presidente Duterte. Sa ngayon po sa Food and Drug Administration, nagbigay na sila ng emergency authorization use nitong Sinopharm. Sa ngayon kay Dr. Eric Domingo, sinuri daw po nila yung Sinopharm application. At ito'y inaprubahan nila nung Lunes. Kung matatandaan nyo, napabalita rin na yung World Health Organization, gaya na sinabi ko na kanina, inaprubahan dito, nakaraang Mayo lang 1 week ago, almost more than a week, yung Sinopharm, binigyan ng World Health Organization ng authorization for emergency use. At ito ang kauna-unahang Chinese jab o bakuna na tumanggap ng green light o ng go signal na pwede na. At kahit na nga merong go signal ng World Health Organization, kagaya ng nakagawian ng Department of Health, specifically yung Food and Drug Administration, pinadano ito sa proseso, sinuri kung ito ba okay o hindi. Okay. Kaya nung Mayo 3, naturukan na si Presidente Duterte. At tayo naman nung Mayo 4. Kaya, ano na ba ngayon? Nakadalawang shot na kami ni Presidente. Pero kahit na nakadalawang shot, kita nyo naman, dalawa ang nilalagay po nating face mask. Merong pang ilalim. Ano ba ito? K95 pa ang pang ilalim mo. Pagkatapos yung iniregalo sa ating napakagandang face mask. Meron pang pangalan para pag nawala. Pwede isuli sa inyo. Pwede yung labahan Nilalabahan mo natin So, yun ang paalala sa inyo ni Presidente Duterte. Meron pa siyang isang paalala. Kasi, itong mga plastic, di ba dati nang bawal nga ang dapat Ano kaya pagbawal natin ng paggamit ng plastic? Meron na. Mga ilan na lang. Kasi, pollution yung environment natin. Lalo pa yung mga pagtatapon ng mga basura natin, pati yung mga medical waste, yung mga, pinambakunahan mo, yung ginamit mo, kung saan tinatapon. Kailangan mag-obserba din tayo ng protocol dito. Ibalot natin, lagay natin sa, meron ng mga plastic na pambalot, di ba? Yung black, nabibili sa mga grocery, yan sa mga mall. Yung basura natin, ilagay natin. Saka kailangan i-segregate nyo yung mga natutunaw at hindi natutunaw. Kasi, ang problema, pag tayo hindi careful, hindi tayo nag-iingat, tayo rin maapektuhan pag yung environment natin masisira. Kaya sabi ni Presidente, nung meron siyang payag nung Monday, yung global community ay nag-celebrate ng World Environment Day para papaalalahanan yung ating mga kapwa-tao sa buong mundo na kailangan meron tayong mas malakas na pag-aalaga sa ating planeta.
Ang problema, yung COVID-19 crisis na yan, lalong nagbigay ng problema dito sa ating kapaligiran. Di ba, dahil sa pandemic, hindi tayo makalabas, mo-order na lang tayo. Diyan sa Grab, o kung saan-saan pa. Order tayo ng pagkain ako, di syempre babalutin yan, lalagay sa mga plastic container. Yan ang problema. Pagkatapos natin kainin yung mga in-order natin, tapon dito, tapon doon, patay. Iyan. Kaya sabi ni Presidente Duterte, delikado ito. Kailangan labanan natin ang ating mga sarili pagdating dito. Ito, disiplina ang labanan dito. Kung ano ang disiplina natin sa paglaban dyan sa coronavirus, kailangan madisiplina rin tayo sa pag-dispose, sa pagtapon ng mga basura, lalong-lalo ng mga plastic container na yan, plastic bags na yan. Kaya hindi ba marami na sa mga malls ngayon, mga grocery, hindi na plastic bag ang binibigay. Karton. Buti ang karton at natutunaw. Ang plastic, hindi. Mga supot na lang. Papel. Pag kayo merong mga naipon na basura ng mga plastic, container, kahit na anong bagay na plastic, balutin nyo. Antayin nyo yung basurero. Regular naman yung mga basurero dumana sa atin. Para maayos. Kaya yung mga, alam nyo, yung mga barangay, doon lang sa amin, sa barangay namin, talagang yung kapitan namin, mahusay din. Maliban pa doon sa nakikita ko, araw-araw may nagwawali sa kalsada. Regular din yung mga, once a week, yung mga basurero, umiikot sila. Kaya merong araw na inilalabas ho namin, yung mga basura namin nakalagay sa supot, saka segregated, yung mga natutunaw, hindi natutunaw. Para pagdaan ng basurero, sa lahat ng kalsada ng barangay, nakukuha nila yun. Kaya lang, ano kaya, kung, kasi nung ako'y nasa Korea, mga 2 years ago na yata yun, bago magpandemya, naimbitahan ho tayo yung waste disposal na tinatawag, meron silang malaking makina, papasok nila yung mga basura doon. Pagkatapos, tinutunaw nila yun. Tapos napapakinabangan nagiging energy. Meron ng ganung makina. Ewan ko kung meron na tayo dito. Meron yata pero hindi marami. Kasi mahal yata yun Kailangan mag-google ka ng malaking pera doon. Sana lahat ng mga barangay sa buong Pilipinas, meron silang programa ng pagkuha ng basura, kung saan nila ilalagay pagkatapos. Kasi ang iba, tinatapon lang kung saan Doon sa gubat, tinatapon nila, wala makakita. Naku, masisira yung ating environment. Mag-break na naman ho tayo. Panghuling break natin to. We'll get back to you. Samantala, nako, eto na naman itong mga kalaban ng Estado. Itong mga komunista, mga rebelde, meron na naman silang ginawang pagsalakay dyan sa Quezon. Talagang
Nagagalit si Presidente rito eh. Dahil ito, alam nyo, si Presidente, kakaiba rin Presidente ito dahil nung siya'y mayor ng Davao, sa halip na labanan niya ito ng patayan, ginawa niya muna, kinaibigan niya. Kinaibigan niya at nagkaroon sila ng peaceful coexistence na tinatawag. Basta wag silang lalabag sa batas dun sa lugar niya, okay sila. Katunayan nga, marami ng mga hostage itong mga rebelde ng itong mga NPA dun sa Davao. Si Presidente ang pumupunta ron para kunin yung mga hostage eh. Papaiwan pa nga siya eh. Dahil sabi, naging kaibigan niya yung mga leader nito, napatay na nga yata sa enkwentro dahil sa sakit. So, nung naging presidente ho ito, ibang klase. Biro nyo, hinirang niya, sinama niya sa kabinete. Kung hindi tayo nagkakamali, 4 na ugnay dyan sa kaliwa. 4 miyembro ng kabinete. Naglingkod po sila. Pero ang problema, itong mga nasa kaliwa, may mga NPA, CPP, habang pumayag si Presidente Duterte na mag-usap tayo sa lamesa, peaceful negotiations kung anong bang gusto nyo, anong pwedeng gawin ng gobyerno sa inyo at anong pwedeng gawin ninyo. Ay, isa lang naman ang pwedeng gawin nila eh. Sila ay sumuko. Tigilan na nila ang pag-alsa laban sa gobyerno. Kasi sila naman nag-aalsa dahil ang sangayon sa kanila sa kapakanan ng sambayanan. Gusto nila ng maayos na gobyerno. Eto, maayos ang gobyerno natin. Kaya wala na silang dahilan. Pero ang problema, habang sila po nag-uusap sa mga kinatawan ng gobyerno, sinasalakay naman yung mga pulis natin, yung mga sundalo natin. At dito sa panahon ng pandemya, kaya ho talagang kayo'y talagang magtataas ang presyon. Magagalit talaga kayo. Dahil pag panahon ng pandemya, ito pong mga kawal natin, mga sundalo natin, mga pulis, nagkakaroon sila ng mga tinatawag na barangaynihan, parang nagbabayanihan ng mga barangay. Nagdadala sila ng mga pangayuda. At yung iba naman, yung mga ibang organisasyon, sinasamahan nila. Escort. Dyan sa Quezon, ang ginawa nila, hindi lang ito minsan. Merong food aid mission. Sinalakay nila itong mga komunistang rebelde. Kaya talagang, sabi nga ni Presidente, they have only the condemnation of our people, especially from me. Kaya hindi talaga tayo magkakaintindihan kailanman. Galit na naman si Presidente. No peace talks can ever succeed under me or under any other president if you do not stop attacking government forces and even civilian leaders. Yung mga barangay captain, talagang walang mangyayari sa atin. Sa ilalim ng aking panguluhan, hindi kayo makakakuha ng mapayapang pag-uusap sapagkat wala na kayong ginawa kundi salakayin ang mga inosenteng mga sibilyan. Dahil ang inaatake nyo, yung mga sundalo, mga pulis, tapos ina-assassinate nyo pa yung mga barangay kapitan. At in the process, tatamaan niyo yung mga inosenteng sibilyan na wala namang kaugnayan sa labanan. Doon po sa Quezon, yung mga sundalo natin, at saka yung CAFGU,
Yung pong Citizen Armed Forces Geographical Unit, nandun ho sila sa isang military truck. Nagbibigay sila ng seguridad dun sa mga lokal na pulis kasi meron nga tinatawag na barangayanihan dun sa mga katutubong Pilipino, mga indigenous peoples. Diyan po sa Barangay del Rosario, Buenavista, nung Sabado. Abay, maniwala kayo. Nung dumating itong mga sundalo, dala yung mga nagdadala ng food packs, mga relief goods. Nung dumating sila sa Batabat Sur, ayun, tanghalian, katanghalian pa naman. Etong mga rebelde, sinalakay sila. Kaya galit na galit si Presidente, sabi niya, ito, ang babangis ng mga ito. Their sheer brutality, sabi niya, can really raise your blood pressure up. Gumawa na naman sila ng isang atrocity. Wala naman kayong ideology, sabi ni Presidente. Ang gusto niya lang, plunder at pumatay. Kayo naman, alam niyo na nga, akala ko ba, pinaglalaban niyo yung masa ng Pilipino. Dinadala na nga ng makakain, dinadala na ng mga ayuda, mga pangangailangan nila sa araw-araw. Pagkatapos, ina-ambush niyo pa. Ano ba kayo? Masyado kayo, sabi ni Presidente, masyado kayong manhid. Insensitive kayo sa nangyayari sa mga mahihirap nating mga kababayan, pati na yung mga indigenous people natin. Ang pamahalaan na sabi ni Presidente, nakikita niyo naman, lahat ng paraan upang tayo'y makatulong sa sambayan ng ginagawa natin. Daang libo, bilyon, hindi lang daang libo, bilyon na pera at mga tulong ang ibinahagi natin sa buong bansa. Hindi ba palagi natin binibida sa inyo rito sa programa natin, yung DILG, kung anong pinagagagawa nila. Pati na yung DSWD. Yan din yung DOLE. Yung DAR. Pati na yung agrarian department. Pati nga yung tourist department, meron din PNP. AFP, lahat ho yan eh. Talagang all of them are working together to respond to the needs of the people in times of this crisis. Kaya nagalit si Presidente, pinatigil niya noong 2017 yung peace talks. Paano? Nilalabago nila. Natatandaan nyo, pati yung mag-asawang Tiamson yun binigyan ng pansamantalang kalayaan para maka-attend sa peace talks. Ayun. Kaya ngayon, hanggang ngayon, at large sila. Talaga naman. Hindi mo na talaga malaman kung anong gagawin natin dito sa mga taong ito. Walang patumangga, walang awa na pumapatay ng mga kapwa nila Pilipino. Ari-arian, sinisira nila. Pag hindi sila napagbigyan, pag humingi sila ng kanilang tawag nila dun, tax. Pero nagbibuwis na nga, bibigyan na nga ng buwis yung mga kababayan natin, mga negosyante. Pati sila, gusto rin nila. Dami nilang pera. Kasi yung mga socialist countries, mga organisasyon, nagbibigay ng pera sa kanila. Maliban pa doon, maraming natatakot sa kanila doon sa mga liblib na po kung saan hindi natin mapanatili ang kapayapaan doon. Iyon.
yung mga takot na negosyante, meron akong kaibigan eh. Sabi niya, Padre, paano man di ako magbibigay? I have to give 1% of my gross. Biro mo 1% of gross, million-million yun. Sabi niya, pag hindi ko sila binigyan, paiyayariin nila yung aking mga equipments. Nasa mining ho siya. No. Kahit na nga merong babala ang presidente, pag kayo'y nagbigay, kasama kayo dyan. Wala Sabi nila, wala kaming magagawa. Ay, nako. Paano naman gagawin natin dito? Tandaan nyo, mga rebelde, huwag niyong pwersahin si Presidente, may hangganan ng pasensya nito. Hindi ba sinasabi sa inyo ni Presidente? Sa lahat. Don't force me to do something that I do not want and also you do not want. The Constitution gives me powers that I can use against those fighting the government, launching attacks against the state. Huwag niyong pilitin si Presidente gawin yan. Itong brad kong ito. Itong si Frank. Alam niyo na kung sino tinutukoy ko. Frank ang kanyang first name. Marami ang, hindi ko nga malaman, hindi ko pa naman ito nakita. Marami ang nagbigay sa kanya ng moniker. Tawag sa kanya, "Oy, tulog, senador na tulog." Palagi daw natutulog sa Senate hearing. Nakakatulog. Kasi daw mataba. Isa rin ho ito, nako. Ewan ko ba, ikaw, Frank baby? Kabats ko ito sa Sigmaro Kabats ko siya, pero malayong matanda ko siya sa akin dahil 3 taon na head sa akin to Takot siyang pumasok sa Sigmaro nung siya first year. Pumasok siya, 4th year na siya. Ako, first year pa lang, pumasok na ako. Marami rin itong kabalbalan to si Frank. Kung makapagsalita ito, akala mo matinong opisyal Samantalang, matagal na ito sa gobyerno palagay ko Sabihin mo 20 taon, wala. Matagal na ito nagsenador. Pabalik-balik. Naging cabinet official. Talagang nakinabang sa buwis ng taong bayan. Pero ano kayang magandang ginawa nito? Maliban pa sa paganday niya yung kanyang bayan na Iloilo na ngayon may kaso yata siya dyan sa ombudsman. Alam niya na kung bakit. Pero ito, wala itong nakikitang magandang ginagawa ng gobyerno Ito si Frank. Meron siyang bago na naman ngayon. Sabi niya, yang NTF-ELCAC, merong budget yan. Hindi ba yung isang tagapagsalita dyan kasi, sinasabi na ginagamit daw yung pondo ng NTF-ELCAC para mag-red tag. Yung bang sasabihin, ikaw, komunista ka. Dahil doon, itong si Senador Frank, tsaka yung iba pang mga senador dyan, pareho ng kaibigan natin taga-Kabiting senador din. Isa pa yun. Aba, kailangan daw tanggalin ng budget itong NTF-ELCAC kasi di ba binigay sila ng budget para magamit nila sa pagpapaunlad ng mga barangay, lalong-lalo na yung mga nasa liblib na pokna na hindi na inabot ng kabihasnan. Yun ang gagamitin nila. Sa malaking ayuda yun, ayusin yung mga tulay, mga daan, basta lahat ng klaseng infrastructure gagamitin sa kanilang mga araw-araw na pangangailangan. Dahil lamang nagre-red tag daw, tatanggalin nila ng budget. At ito raw budget nila para sa
Next year, naku, sabi niya, budget election budget ito. Tatanggalin namin to, gagamitin to ng administrasyon. Biro nyo, dahil lang sa red tagging na tinatawag, ay hindi ba sabi ko sa programang ito, ano bang pinagre-react nyo sa red tagging? Na sinasabi nyo, ginagastos yung pera ng ibinigay sa NTF-ELCAC para mag-red tag. Wala naman nung perang involved sa red tagging kung matatawag na red tagging man yan. Bakit kanyo? Salita lang ho yun eh. Ano namang pera ang involved doon? Hindi po ba? Ang perang involved when you do surveillance. Pag kayo ay naniniktik doon sa mga kalaman sa estado, yun, gagamitin yun. Pero yung sasabihin mo, ikaw, komunista ka. Yung grupo ni Sisoy niyan, papanggap lang kayo. O ano naman perang involved doon? Yun talagang budget ng NTF-ELCAC, kailangan mo yun. Tsaka sasabihin mo, gagamitin sa eleksyon. Sus, kayo yon nung panahon nyo, wala na kayong ginawa, kundi yung pera ng gobyerno para sa taong bayan, ginagamit nyo sa mga kawalangian. Kayo yun eh. Tinatapon nyo rito, ito si Presidente, incorruptible ito. Tandaan nyo yan. Pakita nyo, yung bahay niya, punta kayo sa Davao. Kung ano yung bahay niya nung piskal siya, yung pa rin. Inayos lang ng konti. Pero yung inayos lang yung loob. Yung mismo structure ng buong bahay niya, yung pa rin. Yung luma niyang bahay. O, inabot na naman tayo ang oras. Pansamantala po, magpapaalam tayo at nagsasabi sa inyong lahat na huwag po kayong makakalimot. Please naman. Magsuot po kayo ng face mask, ng face shield. After your face mask, magdoble na po kayo ng face mask. Eto. Ayan. At pag kayo ay nasa labas na, naku, huwag mo yung tatanggalin, ha? Huwag niyong itataas. Huwag niyong ibababa. O kaya ang daming violation. Hindi niyo 50,000 na huli. Magugas kayo ng inyong mga kamay. Palagi pag nasa labas na kayo. Umiwas kayo sa taong masasalubong niyo. Mga 2 metro layo. O 6 na pi. Tapos huwag niyong kakalimutan. Palagi kayo magpapalakas ng inyong katawan. Kumain kayo ng mga masustansyang pagkain lamang. Minom kayo ng maraming tubig. Matulog ho kayo ng 8 oras. Mag-ehersisyo po kayo. At kayo ay mag-expose sa morning sun for your vitamin D. At pag kayo po'y nagising na sa umaga at kayo natulog ng mahimbing, huwag naman po natin kalimutan magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang pagbibigay sa atin ng ating mga buhay, pagdurugtong nito sa araw-araw, pagbibigay ng biyaya, pagbibigay ng gabay sa atin sa daang matuwid. At manalangin po tayo para sa ating lahat na magtagumpay dito sa coronavirus. At manalangin din po tayo sa kalusugan ng ating presidente, kasama na ang kanyang pamilya. At manalangin tayo para sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo. Nagsasabi sa inyong lahat, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo and I love you all. Alam mo, hindi ako ng kampanya. But Sal Panelo would be a very important asset kung tatakbo ka. Napilit kitang magtakbo. Alam mo, ganun ka lang damit. Bakit ka ba magdamit ng ganun? Pero okay naman. Gusto mo na siguro ng tao. But
I said we would be lucky. The entire kayong mga kababayan, maswerte kayo si Panelo, magamit ninyo ang utak ni Panelo. Sayang. Gamitin natin. Make him whatever in the future. Marunong.